At dahil nga 2 araw nang walang lagnat si baby, kailangan na natin siyang paliguan. Halos 1 linggo na siyang walang ligo mga idol dahil sa lagnat. Kaya nga nagpakulo na ako ng dahon ng suha at dahon ng kamyas mga idol. Ganito kasi sa amin pag may lagnat ang bata at gumaling na, kailangan natin paliguan ng mga ganitong dahon-dahon, iwas binat daw. At pagkulungan nito mga idol, inilagay ko na to sa maliit na palanggana para ito'y ma-ready na at ipaligo na kay baby. At nang wala na itong init mga idol, agad-agad ko na itong pinaligo kay baby. Sana nga tuloy-tuloy na yung paggaling ni baby kasi mahirap talaga pag bata ang may sakit mga idol kasi puyatan talaga, lalo na nagkasabay pa kami ng lagnat. Okay lang ako mga idol, kayang-kaya ko naman yung sarili ko. Yung bata mahirap talaga. Ayan. Kaya nga sobrang saya ko at gumaling na si baby. Ayan mga idol, siyempre pagkatapos natin paliguan, agad-agad yun na itong binihisan. Ayan. So, sobrang saya talaga na natin at gumaling na yung baby natin mga idol. Makagalaw na galaw na tayo dito sa bahay at magawa kung ano man yung trabaho natin. Kasi pag may sakit, itutok talaga tayo sa kanya. Ayan, at agad yun na rin siyang pinulbuhan para maging fresh yung pakiramdam ni baby. At syempre, nilagyan ko rin siya ng konting lotion para maging ano din yung skin niya kasi dry na yung skin niya kasi halos 1 linggo siyang walang ligo. At syempre mga idol, pinutulan na natin siya ng kuko kasi napakahaba na ng kuko niya. Dito kasi sa amin mga idol, pag may lagnat yung baby, bawal putulan ang kuko. Yan din ang sabi nila. Naiisip ko rin, ano kaya connection ng kuko sa lagnat? Sabi ng karamihan dito, mabibinat daw ang baby. Kaya nga sundin na lang natin at wala naman mawawala sa atin. Kaya hinintay ko talaga na gumaling siya at makaligo bago putulan ng kuko mga idol. At sana nga tuloy-tuloy na yung paggaling niya kasi nga nakakatakot pag magkasakit o magkalagnat yung mga bata dito kasi usong-uso ang dengue ngayon.